Sa hilagang labas ng Shuyu City, mabilis na umuusad ang isang karwaheng dumaraan sa madilim na kagubatan sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Sa likuran nito, habol-hiningang tumatakbo ang baliw na si Ren Chenfan, nagmamakaawa at paulit-ulit na humihingi ng isa pang pagkakataon habang desperadong tinatawag ang kanyang minamahal at nagtatanong kung paano siya mabubuhay kung iiwan siya nito. Sa loob ng karwahe, tahimik na nakaupo si Madam Ren kasama si Sen Zinger. Nang tanungin kung balak ba talaga niyang baliwalain si Lord Ren, malamig at walang pakialam ang sagot niya, hayaan na lamang ito. Para kay Madam Ren, ang lalaking iyon ay gumawa lamang ng kahihiyan sa harap ng mansyon ng City Lord, nagpadala sa pambabola ng isang babae at tuluyang ginawang katawa-tawa ang sarili, kaya tuluyan itong binagsak ang dangal ng kanilang Kangming sect. Kahit pa raw mamatay ang lalaki, wala na itong kinalaman sa kanya. Samantala, patuloy na hinahabol ni Ren Chenfan ang papalayong karwahe, paus ang boses sa kakatawag ng asawa ko tila hindi matanggap ang malamig na pagtanggi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabaliw, biglang sumiklab ang isang nakakatakot na presensya, isang nagbabagang matang puno ng madilim na galit ang dahan-daang nagmulat, at sa malamig na tinig ay bamulong ng hamon sa anak ng pamilyang Ren, na tila nag-aanyaya kung nais pa ba nitong bawiin ang kanyang dangal bilang isang lalaki. Biglang napalingon si Ren Chenfan nang may malamig at misteryosong tinig na bamulong sa dilim, nagtatanong kung nauunawaan ba niya ang tunay na kahulugan ng buhay at kung nais ba niyang mabuhay ng totoo. Nanginginig ngunit puno ng desperasyon, sumigaw si Ren Chenfan na siyempre ay nauunawaan niya, hanggat nasa kanya ang taong iyon, may saysay ang kanyang pag-iral. Kaagad namang sumagot ang boses mula sa kadiliman, malamig at tiyak, na ipaubaya na lamang sa kanya ang lahat, habang ang nakakatakot na pulang liwanag ay lalo pang lumakas sa balon sa gitna ng kagubatan. Hindi kalayuan, sabay na napatingala sina Lingying at Hongyi nang maramdaman ang kakaibang pagyanig sa hangin. Tense ang kanilang mga katawan habang nagtatanong kung ano ang ingay na iyon, at agad nilang napagtanto na may paparating na kalaban. Sa itaas ng kagubatan, unti-unting umangat ang isang napakalaking anyong balot ng madugong aura. Nagbabala si Hongyi na iyon ang direksyong hinahanap nila para sa reyna ng Yin at dapat silang mag-ingat dahil ramdam na ramdam niya ang paglapit ng panganib. Sa sumunod na sandali, tuluyang nagpakita ang halimaw, isang dambuhalang bloody python na may nagliliyab na mga mata at nakabukang pangil, sa isang iglap, sumabog ang lupa habang rumagasa ang bloody python. Mabilis na sumigaw si Hongyi upang umiwas, at kapwa sila napatalo ni Lingying palayo sa nagngangalit na atake. Halos hindi makabawi si Hongyi nang mapagtanto niya ang katotohanan, ang halimaw na ito ay isang python na matagal nang nagkulong sa kailaliman, isang nilalang na lampas sa kanilang antas. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na galaw, muli nang umamba ang dambuhalang ahas, bamuka ang pangil at rumagasa para sa panibagong pag-atake. Sa gitna ng napipintong panganib, biglang nagliyab ang kalangitan. Isang napakalakas na apoy ang bumagsak mula sa itaas, at kasabay nito'y sumambulat ang anyo ng isang naglalagablab na Divine Phoenix. Sa isang iglap, napahinto ang Bloody Python, pati si Hongyi ay napalingon sa gulat habang sinasalubong ng nagngangalit na apoy ang halimaw. Sa di kalayuan, nakatayo si Madam Ren sa ibabaw ng karwahe, kalmadong itinaas ang kanyang kamay habang kontrolado ang naglalagablab na ibon ng apoy, agad niyang pinasugod ang Divine Phoenix sa dambuhalang Bloody Python. Sa isang malakas na pagsabog ng apoy, direktang tinamaan ng Divine Phoenix ang katawan ng Bloody Python. Napaurong ang dambuhalang halimaw habang sumisigaw sa sakit, ang nagngangalit nitong sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Pilit pa itong kumawala sa naglalagablab na apoy bago tuluyang umatras at maglaho sa dilim ng kalangitan. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang tensyon. Mabilis na tinawag ni Sen Zinger sina Lingying at Hongyi, nang malapit na sila. Agad na nagtanong si Lingying kung hahanapin rin ba nila ang reyna ng Yin. Sa gitna ng usapan, si Madam Ren mismo ang nagsalita, kalmadong binanggit na hindi papayapa ang gabing iyon at maaaring may iba pang panganib sa kanilang daraanan. Iminungkahi niyang hanapin muna si Lord Bai, at walang pagtutol na pumayag si Hongyi. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong anyo, hindi maiwasan ni Madam Ren na maalala ang naiwan nilang si Ren Chenfan at ang biglaang paglitaw ng Bloody Python. Tahimik niyang itinaboy ang sariling hinala, umaasang nag-o-overthink lamang siya. Ngunit sa susunod na sandali, dumating si Bai Qingling,
may bahagyang ngiti habang malamig na sinabing kaya't nagkaisa kayong lahat at hinanap ako. Kalmadong inihayag ni Bai Qingling na matagal na panahon na mula nang muling magsama-sama ang kanyang mga alagad sa iisang lugar. Sa kanyang mga bisig ay bahagyang nakasandal si Sen Zinger, habang tahimik na nakamasid sina Lizzo at Lingying sa gilid. Masiglang lumapit si Zinger kay Lizzo at may ngiting sinabi na hindi pala siya nagkamali ng pagkakakilala, ngunit malamig na sinagot ni Lizzo na hindi pa rin ito nagbabago, isip bata parent. Sa di kalayuan, tumalikod si Madam Ren at walang pakialam na nagsabing hindi siya makikialam sa muling pagkikita ng kanilang grupo. Ngunit agad siyang hinabol ni Zinger at kumapit sa kanya, naglalambing na huwag muna itong umalis dahil gusto pa niyang makasama. Sumingit si Hongyi at mariing nagpaalala na sa dami ng kaaway ng Kangming sect, mas ligtas kung mananatili silang magkakasama. Saglit na tumahimik ang paligid hanggang sa umubo ng marahan si Bai Qingling, agad na nakuha ang atensyon ng lahat. May bahagyang ngiti sa labi, kalmado niyang ipinahayag na iisa ang puso ng buong Kangming sect, at natural lamang nasasabay siya sa pasyang iyon. Bahagyang namula si Madam Ren bago siya napabuntong hininga at tuluyang pumayag na sumunod sa sect leader. Sa sandaling iyon, malamig na nagsalita si Bai Qingling at ibinunyag na alam niya ang pinagmula ng Bloody Python, isang nilalang na mas nakakatakot pa raw kaysa kay Ji Taimei. Habang naglalakad ang grupo, ipinaliwanag niya na ang halimaw ay ang sinaunang Blood Python ng Mount Tianmang, isa sa 8 demonic cultivators na nagtatag ng landas ng demonyo at ng evil extreme sect. Dahil sa mga kasalanan nito, pinagsama-samang hinabol ito ng mga practitioner hanggang sa tuluyang masilyuhan ng Demon Patriarch sa isang napakalalim na balon sa loob ng 1,000 taon. Ngunit natagpuan ni Elderly ang selyadong lugar at sinubukang tipunin ang mga kaluluwang kailangan upang sirain ang pagkakakulong. Tahimik na tumingin si Bai Qingling sa direksyon ng lumang balon, malamig ang mga mata, dahil kapag nakumpleto ng Blood Python Ancestor ang kailangan nito, maaaring tuluyan itong makalaya. Malamig ang titig ni Bai Qingling habang iniisip niyang kahit bahagyang nabasag ang selyo, ang natitirang kapangyarihan ng Blood Python Ancestor ay sapat pa ring supulan si Wang Jiang, kahit kalahating hakbang na lamang ito mula sa Soul Step. Biglang nagtamang hinala si Madam Ren at may halong pagdududa na nagtanong kung ano ang tinitingin-tingin niya sa kanya, kung mayroon ba siyang kakaibang ideya sa kanya. Ngunit agad din niyang pinutol ang usapan at sinabing mas mabuting unahin nila ang mahalagang bagay. Tahimik na sumang-ayon si Bai Qingling at idinagdag na kung tama ang kanyang pakiramdam, hindi na naroon ang Blood Python Ancestor at ang aura na kanilang nararamdaman ay nagmumula na lamang sa basag na selyo. Biglang may itinuro si Bai Qingling sa unahan. Sa gitna ng kagubatan, nakatirik ang isang espada na naglalabas ng makapal na pulang liwanag, ang Weeping Blood Demon Sword ni Ren Chenfan. Tahimik na nagbuga ang sandata ng madilim na aura, hindi makapaniwala si Madam Ren habang mariing iginiit na imposibleng mangyari iyon, kilala niya si Ren Chenfan bilang isang taong hindi kailanman kusang magpapasakop sa loob ng selyo. Ngunit kalmado lamang nang umiti si Bai Qingling at tahimik na ibinato ang isang mas nakakatakot na posibilidad, paano kung si Ren Chenfan mismo ang kusang nag-alay ng sarili upang makipag-ugnayan sa Blood Python Ancestor? Sandaling natigilan si Madam Ren. Sa mababang tinig, mariing inalok ni Bai Qingling na siya na ang hahawak sa sitwasyon upang hindi madungisan ang reputasyon nito sa pagpatay sa sariling asawa. Ngunit agad na tumanggi si Madam Ren, matigas ang mga mata habang malamig niyang ipinahayag na siya mismo ang papatay rito. Para sa kanya, kahit pamahina si Ren Chenfan noon, hinding-hindi niya hahayaang manatili itong buhay kung tuluyan na itong nahulog sa landas na iyon. Sa gilid, bahagyang yumuko si Bai Qingling, may malamlam na ngiti sa labi habang tahimik na nagbigay daan, at sa isip niya ay malinaw ang isang bagay, kahit ang pinakamahinahon na tao, kapag tuluyang naging demonic cultivator, ay nagbabago rin sa huli. Ayon sa plano, mahinahong inutusan ni Bai Qingling ang grupo na magtungo muna sa Reyna ng Yin, at binanggit na ang mga junior na hindi pa sapat ang lakas ay dapat munang ilagay sa mas ligtas na lugar. Hindi nagtagal, dumating sila sa timog na bahagi ng Shibuya City, ang palasyo ng Reyna ng Yin. Sa loob ng marangyang silid, nakahiga si Reyna Yin habang kampanteng binabanggit na alam ni Ji Taimei kung paano makuha ang pabor sa pamamagitan ng isang napakagandang palasyo. Ayon pa sa kanya, hindi nakapagtatakang lubos itong pinagkakatiwalaan ng Demon Emperor.
Agad namang nagpaalala ang matandang lingkod na si Tai Mei ay sadyang mahusay sa pagkuha ng loob ng iba. Dagdag pa ng matanda, marahil ay may tunay na pag-ibig sa pagitan niya at ng ibang lalaki. Ngunit para sa kapakanan ng Shao Clan, maingat niyang hiniling na huwag sanang tuluyang maputol ang ugnayan sa pangunahing linya ng pamilya. Bahagyang ngumiti si Reyna Yin at malamig na tumugon, ang walang kwentang freak na iyon, walang ibang lalaki na babagay sa kanya, at sa huli sinabi niyang nagbibiro lamang siya. Biglang nagulat ang isang tauhan mula sa labas, dumating na si Master Bai ng Kangming Sect. Pagdating sa palasyo, magalang na bumati si Bai Qingling sa Reyna ng Yin. Bahagyang namula ang Reyna at tila nagulat sa kanyang pagdating, halos hindi makapaniwalang personal itong humarap sa kanya. Ngunit agad nagbago ang ekspresyon ni Bai Qingling nang maramdaman ang kamay ng Reyna sa kanyang ulo, halatang hindi siya komportable sa biglaang paglapit. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Sen Zinger, na mabilis na sumingit at mariing pinakiusapan ang Reyna ng Yin na dumistansya siya sa kanyang master. Saglit na napatigil ang Reyna, saka napangiti nang mapansin si Zinger. Sa masayang tono, pinuri pa niya ang dalaga at tinawag itong isang maliit na dilag. Ngunit hindi nagpaawat si Zinger at agad nagreklamo, pilit kumikawala sa yakap ng Reyna. Sa gilid, magalang na bumati sina Lingying at Han Jinny ang mahinahong hiniling na pakawalan ang kanilang junior sister. Napangiti ang Reyna ng Yin at pabirong pinuna ang pagiging overprotective ng grupo. Sa huli, malamig ngunit formal na nagpakilala si Madam Ren, binanggit ang kanyang katayuan bilang pangunahing consort ng Demon Emperor. Bahagyang naningkit ang mga mata ng Reyna ng Yin habang inaalala niya ang nakaraan, at malamig na binanggit na siya ang asawa ni Lord Ren, nagkita na sila noon sa Wenjin City. Para sa kanya, ang isang babaeng may asawa ay hindi na kailangang makialam pa sa mga usapin ng Shao Clan. Sa nakakatawang itsura ni Madam Ren siya ay napaisip bakit ganun daw ang trato sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na gabi, ipinaalam ni Bai Qingling kay Reyna Yin na naipadala na niya ang mensahe kay Muping tungkol sa Blood Python ancestor. Ipinagkatiwala niya rito ang mga jingles at sinabing may mas mahalaga pa siyang paghahandaan. Tahimik na inamin ni Reyna Yin na nagustuhan niya ang mga batang iyon dahil ipinapaalala ng mga ito si Yurong, sa kanya tinanong kung may nagbago matapos ang memory revelation. Kalmadong pinahupos siya ni Bai Qingling at ipinaalala na marami pang kailangang asikasuhin, kabilang ang pagprotekta sa shadow picture. Ngumiti siya ng malamig, ang panahong ginugugol upang sindakan sila ay hindi magtatagal. Kapag nagtagpo ang huling kahinaan at pagkakataon, saka tuluyang magbubukas ang landas ng demonic path. Pagkatapos ng kanyang babala, tahimik siyang naupo sa gitna ng pulang enerhiya, kalmadong para bang kontrolado ang takbo ng lahat. Sa katahimikang iyon, malinaw ang isang bagay, nagsisimula pa lamang ang mas malaking galaw sa likod ng mga pangyayari. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.